Ano, hindi ka inihatid ni Andrew pa uwi? Gulat at hindi makapaniwalang sabi ni Mucha sa kabilang linya. Tinawagan ko kasi agad si Mucha upang ikwento na kagagaling lang namin ni Andrew mula sa sinehan, kaso nauwi naman ang usapan namin sa reaksyon ni Mucha na hindi makapaniwala sa ginawa ni Andrew. Nang matapos kaming manood ng scene ay nagyaya na itong umuwi. Ikinuha niya ako ng taxi, hindi ko naman naisip yung inirereklamo ni Mucha na dapat daw ay si Andrew ang naghatid sa akin pabalik mula sa sinehan. Malay ko ba kung paano makipagdate? Basta ang alam ko lang kanina ay masaya ako kahit pa nakatulog ako. Hindi ganyan ang Andrew na kilala ko. Napaka-gentleman nun at very protective. Hindi ako makapaniwalang hinayaan kanyang magbiyahe mag-isa kahit gabi na. May sasakyan naman siyang dala, ani Mucha. Isa pa, ni hindi ka man lang yan yayang kumain pagkatapos niyong manood. Hay nako, alam mo namang sinasadya niya yun para sumuko na ako, baliwala kong sabi. Yun na nga Tin, ipinamumukha niya sa'yo na hindi ka talaga niya gusto. Maghanap ka na lang ng iba, obvious naman na hindi ka niya gusto. Ang tanga mo. Na, tatapusin ko lang itong 7 days namin. Kapag wala talagang nangyari, hindi ko na ipagpipilitan. At least sinubukan ko diba? Hindi ako nagsisinungaling nang sabihin ko yun. 4 days na lang at matatapos na ang kasunduan namin ni Andrew. Ibubuhos ko sa natitira pang mga araw para ipakita sa kanya na gusto ko talagang maging kami. Walang kasing sarap sa pakiramdam kung makakatuluyan ang childhood crush ko, pero hindi naman habang buhay na susuyuin ko si Andrew. May sariling buhay din naman ako. Out ko na pero dumaan muna ako sa nurse station. Malayo pa lang ay kita ko na ang kumpulan ng mga nurse at mukhang may pinagsitsismisan na naman ang mga ito. Anong kaguluhan yan? Pangbubulag ako sa mga nurse na nagkukwentuhan. Mukhang hindi naman sila nagulat at tuloy lang sila sa kanilang pinag-uusapan. Sinabi ko na sa inyo, binata nga yun. Halata naman eh. Ay nako, lalo tuloy akong inspired na pumasok araw-araw. Dati nga ayaw na ayaw ko ng night shift eh. Ngayon gising na gising talaga ako. Pinag-uusapan niyo siguro yung bagong doktor no? Singit ko sa usapan nila. Nakita mo na ba siya Christina, ani Lizel? Hindi pa, naririnig ko lang kasi palaging laman ng usapan nung mga kasamahan ko sa umaga yung pangalang Dr. Tuazon, tugon ko. Ay grebe. Parang model ang tangkad, ang gwapo pa. Kilig na kilig si Lizel. Tuazon? Parang hindi naman tunog doktor. Parang barangay tanod naman, ani Tintin. Si Christina lang yata ang hindi interesado sa kanya, ani Ate Beth. Ay nako, wag na siyang makigulo sa atin. Sinira na nga niyan ang pantasya natin kay Doc Andrew. Ipagpaubaya na niya sa atin si Dr. Tuazon, ani Judith. Napatawa ako sa sinabi niya. Christina, may bad news ako sa'yo, ani Ate Beth. Ano naman yun? Tanong ko sa kanya. Yung ex ni Doc Andrew na si Doktora Natalia Santos, balita ko ma-assign dito. Patay. May tulog ka ngayon, ani Lizel. Ay yung ex niya, kunyari ay baliwala kong sabi. Ngunit ang totoo ay interesado ako sa balita ni Ate Beth. Pero siya yung first love ni Doc Andrew. Ako naman ang present girlfriend niya ngayon. Tawanan ang isinagot nila sa akin. Wala talagang maniwala sa mga ito. Isa pa ay hindi rin nila siniseryoso ang mga sinasabi ko dahil tingin nila ay puro pagbibiro lang ako. Ate Beth, alam mo ba kung bakit sila nag-break? Gusto ko talagang malaman kung bakit sila naghiwalay ni Andrew. Naman! Ang alam ko yung babae ang nakipag-break dahil mas pinili niyang mag-aral sa abroad. Mataas kasi ang pangarap niya. Balita ko, dinamdam talaga yun ni Doc Andrew kaya 2 years pa bago siya girlfriend ulit pero wala namang tumagal. Hindi ako makapaniwala na yung babae pa ang nakipaghiwalay. Ang tanga naman niya. Samantalang ako, hirap na hirap pasagutin si Andrew tapos siya ibibreak lang. Nako, kung ako sa'yo Christina, kalimutan mo na yang si Doc, mukhang tagilid tayo dyan, lalo na at magbabalik na ang original. Ani Lizel. Nagkibit balikat lang ako. Ayokong ipahalata na apektado ako. Okay, edi si Dr. Tuazon na lang ang pagtutuunan ko ng pansin. Ano bang schedule niya at nang masimulan ko na ang panliligaw? Sabay-sabay silang nagtinginan sa akin at mga nagprotesta. Hay nako Christina, ban ka kay Dr. Tuazon. Hindi ka namin gustong karibal, ani Nancy.
Mahirap kalaban niyang si Christina. Marami ang baong pick-up lines, ani Ate Beth. Pag nagsawa na ako kay Doc Andrew, kay Doc Tuazo naman ako, pabiro kong sabi at saka umalis. May pupuntahan pa kasi ako. Habang naglalakad papunta sa coffee shop, natagpuan namin ni Andrew, ay hindi mawala-wala sa isip ko ang sinabi ng mga ito tungkol sa first love ni Andrew. Babalik siya. Trabaho ba ang babalikan niya o si Andrew? Nagsisimula na akong makaramdam ng kung ano sa aking dibdib ngayon. May kung anong sumusundot na kaba pero madali ko rin naman itong pinawi. Ganito naman talaga ako, ayoko mag-entertain ng negative sa utak. Dapat lang masaya ako dahil magkikita kami ni Andrew maya-maya lang. As usual ay nauna na naman akong dumating sa tagpuan namin. Kagaya ng bili ni Andrew na wag ko daw siyang ite-text at kukulitin kaya yun ang ginawa ko. Nagkasya na lang akong maghintay sa pagdating niya, kahit pamayat-maya na akong tumitingin sa cellphone ko. Tuksong-tukso na rin ako na tawagan siya. Napakislot ako nang marinig kong may tumatawag sa telepono. Dali-dali ko itong kinuha upang tingnan kung sino ang tumatawag, ngunit hindi nakaregister ang number sa phone book ko. Hindi ko ito pinansin. Muli na namang tumunog ang aking cellphone, yun pa rin ang number ng tumatawag kaya sinagot ko na ito. Hello, sino to? Tanong ko agad sa tumatawag. Hello, is this Christina? Boses lalaki ito. Ako nga. Sino nga to? Hi, Wika ng lalaki sa kabilang linya, sakto ring isang matangkad na lalaki ang huminto sa harapan ng lamesa na tinatambayan ko. Tumingala ako at isang matangkad at napakagwapong lalaki ang nakita kong nakangiti habang hawak nito ang cellphone na nakatapat sa kanyang bibig. Nagsalita ito sa harap ng kanyang telepono. I'm Gray, anang nasa sa telepono, ganun din ang baritong boses mula sa lalaking kaharap ko ngayon. Kumunot ang noo ko dahil sa pagtataka kung bakit alam niya ang phone number ko at kung bakit nasa harapan ko ang lalaking ito. Siya kasi si Opa, yung gwapong lalaki na bumangga sa akin nung isang araw sa harapan ng hospital. Ibinaba ko ang telepono at buong pagtatakang tumingin sa nagpakilalang Gray. Samantalang isinuksok nito sa kanyang bulsa ang cellphone at mumiti sa akin. Anito na humihingi ng permiso na maupo sa harapan ko. Hindi pa man ako nakakasagot ay naupo na agad ito. Hindi makakarating si Andrew dahil may importante siyang pupuntahan ngayon. So padala pala siya ng boyfriend kong hilaw. Importante. Saan daw siya pupunta? Meron siyang kailangang sunduin sa airport, biglaan kasi. It's a long story pero yun nga, hindi na siya makakarating dito kaya ako ang pinapunta niya rito. Ganun ba? Sige, nice meeting you na lang Mr. Gray, paalam ko rito. Tatayo pa sana ako pero pinigilan niya ako sa braso. Napatingin ako sa kamay niya at bigla niyang inalis ang pagkakahawak sa akin. I'm sorry, andito na kasi tayo, baka pwedeng mag-coffee muna tayo. Yun right treat. Tatanggi pa sana ako nang magpatuloy ito sa pagsasalita. Ano bang coffee ang gusto mo? Saglit akong natigilan. Tinanong niya kung ano ang gusto ko. Hindi siya kagaya ng isang taong kilala ko na pala desisyon at hindi man lang nag-aalalang magtanong kung ano ba ang gusto ko. Bumalik ako sa pagkakaupo. Iced coffee, sagot ko. As in walang cream or latte, paniniguro nito. Ayoko, nagtatae kasi ako dun. Pansin ko na pasimple itong natawa. Mukha siyang mayamanin, hindi siguro siya sanay sa mga kagaya ko kung magsalita. Siguradong puro sosyal at inglesera ang mga nakakahalubilo nito. Yun lang. Gusto mo ba ng sweets? Pastry? Hindi na, salamat, tanggi ko. Nakakahiya namang magpalibre sa kanya. Okay, sige, order lang ako, anito bago umalis. Naiinis ako kay Andrew, pinaghintay pa niya ako, hindi naman pala siya darating. Konting-konti na lang talaga maubos na pasensya ko sa kanya. At sino itong ipinadala niya sa akin? Ni hindi man lang niya tinext ang tungkol sa Gray na to, sandali akong napahinto sa pag-iisip. Gray? Parang narinig ko na ang pangalan niya. Hayaan mo't ipapakilala ko sa'yo yung kaibigan kong si Dr. Gray. Gwapo yun, bagay kayo. Aha! Alam ko na. Sinet up niya ako ng blind date sa kaibigan niya. Napabuntong hininga ako sa inis. Ay, boyfriend ko kaya to, magselos kaya siya. Natanaw kong papalapit na itong si Gray. Ang gwapo naman nito. Sira ulo talaga yang si Andrew,
Akala yata niya ay madali akong bibigay porket gwapo ang ipinadala niya. Hindi lang naman kasi panlabas na anyo ang nagustuhan ko kay Andrew. Yung ugali naman talaga niya ang nagustuhan ko. Natuwa kasi ako sa lalaking yun dahil napaka down to earth niya. Kahit mayaman siya, kasundo niyang lahat. Nung magpunta siya sa lugar namin dati, hindi niya alintana matulog sa isang maliit na silid ng bahay namin. Kahit anong ihain na pagkain ni nanay sa kanya, kinakain niya. Bonus na lang yung pagiging gwapo niya, at kung nagkataon na hindi siya gwapo, ay magugustuhan ko pa rin siya. "Here's your coffee, Nuevie Lady," nakangiting sabi ni Gray. "Salamat," tugon ko. Ginantihan ko siya ng ngiti. "Pasensya ka na, pati ikaw na abala," wika ko sa kanya nang makaupo siya. Umiling naman ito. "No worries, tinawagan ako ni Andrew kanina. Right now nasa airport na siya. Nakiusap siya kung pwedeng puntahan ko daw yung kaibigan niya dahil baka naghihintay ka. I'm glad you came. Sana pala mas inagahan ko, anito." Simpatiko itong umiti. "Kaibigan?" Yun pala pakilala ni Andrew sa akin. Nakaramdam ako ng konting kirot. Magkaklase kami ni Andrew, so paano kayo nagkakilala? Brother-in-law siya ng best friend kong, parang kapatid ko na rin. Kaya pala sabi niya parang kapatid ka na niya. May sumundot na namang kirot sa puso ko dahil sa sinabi niya. "Yes, by the way, I'm Grayson, you can call me Gray for short." Anito at inilahad ang kamay. Inabot ko naman yun. "Christina Honeylet or Tintin for short." "Nice meeting you," nakangiti kong sabi. "Nice meeting you, honey," nakangiting sabi ni Gray. "Ha? Sabi mo Honeylet, pero parang mas bagay sa'yo ang honey. So, can call you honey, anito." Napangiti naman ako sa sinabi niya. Ngayon lang may tumawag sa akin ng honey. "Good, I'm glad I'm your first," sabay ngiti nito na lalo pa nitong ikinagwapo. Grabe, ang gwapo talaga ng taong to. Swerte naman ang magiging asawa nito. "Ilan na anak mo?" tanong ko. Binibiro ko lang siya. Alam ko namang scene setup kami ni Andrew. Nakita kong parang nasamid ito. "Okay ka lang," sabay abot ko ng napkin sa kanya. Tinanggap nam niya yun at ipinunas sa kanyang bibig. Natatawa ako dahil pareho sila ni Andrew, ang sarap gulatin, nasasamid. "Mukha na ba akong tatay?" anito nang makabawi. "Ang gwapo mo kasi, imposibleng wala ka pang asawa." "Tatawagin ba kitang honey kung may sabit ako?" natatawa nitong sabi. "Kahit naman sino pwedeng tawagin ako sa pangalan ko," tugon ko. Tumikhim sandali ang lalaki. Wala pa akong asawa, wala rin akong anak at higit sa lahat wala akong girlfriend. "Kung classmate mo si Andrew, mag-asawa ka na, tumatanda ka na," wika ko. Nasamid na naman ito at nang makabawi ay muling nagsalita. "Mukhang malapit na." Di ko pinansin ang huling sinabi niya dahil patingin-tingin ako sa cellphone ko dahil parang may nag-text. Paglingon ko kay Gray ay nakatingin ito sa akin na nakataas ang sulok ng labi. "So, may boyfriend ka na? Last time, sabi mo may boyfriend ka na." Nagkibit balikat ako. "Meron, pero hindi niya ako girlfriend." Napatawa si Gray sa sinabi ko. Natawa na rin ako dahil na-realized kong parang ganun nga pala talaga ang sitwasyon namin ni Andrew. Dahil ako lang naman itong may pakialam sa kanya. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan, anito. Ako lang naman kasi ang may gusto sa kanya, hindi ako nahihiyang sabihin sa kanya yun. Sigurado akong malalaman din naman niya dahil magkaibigan sila ni Andrew. Natawa lang ito sa sinabi ko na parang hindi naman naniniwala sa akin. Hindi rin nagtagal ay naubos na agad ang kape ko. Nagpaalam na ako sa kanya na aalis na. Nag-offer ito na ihatid na lang ako, ngunit tumanggi ako. "Magta-taxi na lang ako, pero maraming salamat," tanggi ko sa kanya. Nahihiya kasi ako na makaabala sa kanya. So ganito pala ang pakiramdam kapag natapos kayong magdate, dapat ay ihahatid ka niya. Nakaka-touch pala. Mabuti pa si Gray, naisip na ihatid ako. Samantalang si Andrew never siyang nag-abala. Lagi pa nga siyang nagmamadali para takbuhan ako. Pagdating ko sa kondo ay naka-received ako ng text message. Dali-dali ko yung tinignan dahil baka si Andrew na yun at finally, naalala niya ako. Nang basahin ko ay si Gray lang pala ang nagpadala ng message. From unknown. "Hi honey, safe ka bang nakauwi?" Medyo na-disappoint ako. Si Gray lang pala. Ku unknown.
Kadarating ko lang, salamat. From unknown. Nice meeting you, honey. See you next time. Hindi na ako nag-reply. Naiinis pa rin ako dahil hanggang ngayon hindi pa ako tinetext ni Andrew. Kainis. Hihingi talaga ako ng extension dahil hindi counted ang araw na to. Nagising ako nang tumunog ang alarm. Una kong hinagip ay ang aking cellphone upang tingnan kung may mga message ako. Napakunot ang aking noo nang makita ko ang mga messages sa number na hindi nakaregister, number ni Gray. Nag-message pala siya kagabi, hindi ko na nabasa dahil nakatulog ako ng maaga. From unknown. Good night, honey. From unknown. Good morning, honey. From unknown. Nag-breakfast ka na ba? From unknown. Busy. Hindi siguro siya busy, dami niyang oras para mag-text. Wala na akong nakitang iba pang messages. Hanggang ngayon hindi pa rin nagme-message si Andrew. Nakakasama na talaga siya ng loob. Di ko naman siya ma-text at di na ako makapagreklamo dahil alam ko naman kung hanggang saan ang boundaries ko. Naglabas na lang ako ng malalim na buntong hininga. Nakita kong biglang may nag-pop up na text message sa aking cellphone. From unknown. Natawa ako sa message na yun ni Gray. Parang high school lang, may pasad emoji pa siya. Natuwa tuloy ako sa effort niya, kaya nagsimula akong mag-text. To unknown. O ayan siguro naman ay matutuwa na siya. Pagka-send ko ay naka-received agad ako ng reply. Bilis ah. From unknown. Kumpleto na ang araw ko, nagparamdam ka na. Oy! Dumada-moves ba siya? Hindi ko tuloy mapigilang mapangiti sa text message niya. 5 day na namin ngayon ni Andrew. Alam kong pang umagang shift na siya ngayon. Malapit nang matapos ang shift ko, pero hindi pa rin siya nagte-text sa akin. Gusto ko sana siyang puntahan sa ICC, kaso busy ako. Pagkatapos ng shift ko, ay nagtungo agad ako sa pwesto niya. Narinig ko na busy daw ito kaya hindi muna ako umuwi at hinintay siya. O Christina, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Nancy na kadarating lang. Hinihintay ko boyfriend ko, sagot ko. Napatawa lang si Nancy. Okay, tugon nito na parang sinasakyan lang ang sinabi ko na hindi talaga naniniwala na boyfriend ko na si Andrew. Lihim na lang akong napangti. Mamaya pagdating ni Andrew ay magugulat na lang ang mga ito pag mismong sa bibig ni Andrew manggagaling na kami na. Kaya sa ngayon hindi ko na muna ipagpipilitan. Excited na akong makita ang kanilang mga mukha na parang nalaglag ang mga panga. Unti-unti nang nagdadatingan sa nurse station ang iba pang mga nurse. O Christina, bakit ka naririto? Kanina ka pa dapat out ah. Hinihintay kasi niya ang kanyang boyfriend, sabay-sabay pang sabi ng mga nurse na naroroon at sabay-sabay na nagtatawanan. Napatawa na rin ako. Mabuti na lang hindi nagagalit yang si Doc na ipinagkakalat mong mag-boyfriend kayo. Ani Ate Beth habang may tinitingnan sa monitor nito. Bahala kayo kung ayaw niyong maniwala. O nasan na yung Dr. Tuazon niyo? Off siya ngayon, ani Lizel. Alam na alam ah, biro ko. Siyempre, natuto lang ako sa'yo, pabirong sagot nito. O ayan na pala ang dream boyfriend mo, ani Ate Beth. Agad naman akong tumingin sa direksyon na inginuso nito. Si Andrew, mukhang palabas na ng trabaho. Napangiti ako nang makita siya. Namiss ko rin naman ito kahit naiinis ako sa kanya kahapon pa. Parang hindi na rin ito nagulat nang makita ako. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito dahil kumakaway ako sa kanya habang papalapit siya sa akin. Dok, totoo bang kayo na? Kumunot ang noo ni Andrew na napatingin kay Lizel at pagkway tumingin sa akin. Initian ko naman siya ng matamis. Ngumiti si Andrew sa mga nurse na nakatingin sa amin. Alam niya namang palabiro lang itong si Tintin. Napalunok ako sa sinabi ni Andrew. Nang mapasulyap ako sa mga katrabaho ko, ay mga nakatawa ang mga ito na parang nagbato ako ng jokes sa kanila. Kahit pa alam kong iniisip ng mga ito na nagjo-joke lang ako, pahiyang-pahiya pa rin ako sa sarili ko na itinanggi ako ni Andrew. Nagtuloy sa paglalakad si Andrew at naiwan akong nakatanga. Una ako, paalam ko sa mga nurses at sinundan ko si Andrew. Naabutan ko siya sa labas na ng hospital dahil napakabilis nitong maglakad. Andrew, tawag ko sa kanya. Nilingon niya ako. Sumunod ka sa akin, anito. Sumunod naman ako sa kanya na nagdadabo.
Bakit sinabi mong hindi kita boyfriend, ha? Sermon ko sa kanya habang naglalakad kami. Hindi naman tumutugon si Andrew bagkus ay tuloy-tuloy ito sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa sasakyan niya. Saan naman kaya kami magde-date ngayon? Himala at mukhang pasasakay niya ako sa sasakyan niya. Pagsakay ko sa loob ay isinuot ko agad ang seatbelt ko. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Tumingin ito sa akin. Bigla kong naalala ang pagdinig niya sa akin kanina. Bakit nga pala todo tanggi mo kanina ha? Napahiya tuloy ako. Tumingin sa akin si Andrew at malumanay itong nagsalita. Tin, hindi mo dapat ginagawa yun. Ang alin, takang tanong ko. Bakit parang sa tono ng pagsasalita nito ay ako pa itong mali? Alam mong 7 days lang ang kasunduan natin. Ano na lang sasabihin nila sa'yo kung ipakilala mo akong boyfriend? Pagtatawanan ka lang nila dahil 1 linggo pa lang ay break na tayo. Isipin mo ang reputasyon mo bilang babae. Natigilan ako sa sinabi nito. Nga't 7 days lang ang kasunduan namin, umaasa ako na tatagal pa yun dahil sa pag-asang makukuha ko ang loob nito. Hindi ko naman masabi kay Andrew ang nasa isip ko ngayon dahil mukhang iba naman ang plano nito. Wala naman akong pakialam sa sasabihin nila, nakayukong tugon ko. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Andrew. May pakialam ako dahil inaalala ko ang reputasyon mo. Isa pa, paano kung makarating ito sa mga magulang mo? Kunyari ka pang nag-aalala. Kung kailan naging tayo saka ka nag-iba. Lahat na lang ginagawa mo para ayawan kita. Napaka-inosente mo at kung hindi ako nag-aalala sa'yo, baka sinamantala ko na iyang kahinaan mo. Hindi na ako bata, alam ko kung anong ginagawa ko, git ko. Mabuti pang tapusin na lang natin to, makakasama lang to sa'yo, ani Andrew at bumuntong hininga pagkuway nagsalitang muli. Hindi ka dapat nagmamadali, ani to. Ikaw nga tong nagmamadali eh. Wala pa tayong 7 days, nakikipag-break ka na, malakas kong sagot at hindi ko mapigilang magdabog sa sobrang sama ng loob. Napailing naman si Andrew. Tin, para ka namang bata. Tingnan mo, kahit biruan lang ito, hindi na nagiging maganda ang epekto sa'yo. Biruan. Simula sa unang araw, nagpaka-girlfriend na ako sa kanya, pero biruan lang pala ito sa para kanya. Yung ex mo ba ang sinundo mo kahapon sa airport? Tanong ko na pumipiyok pa. Natigilan si Andrew sa narinig. Kumunot ang noo nitong napatingin sa akin. Hindi agad ito nakapagsalita. Ay yes, T. May pag-aalinlangan sa sagot nito. Parang sinaksak ni Andrew ang puso ko. Ang sakit. Hindi ko na mapigilang mapaluha. Oh God, biglang natuliro si Andrew nang makita ang pagluha ko. Sa tuliro ay nagamit tuloy nito ang kanyang hinlalaki para punasan ang mga luha ko. Hindi na dapat ako pumayag sa una pa lang eh. Ayan tuloy nasasaktan na kita, nag-aalala nitong sabi. Lalo pa akong napaiyak dahil sa sinabi nito. I'm sorry, anito habang patuloy na pinapahid ang mga luha ko. Nang mapansin niya na mas kumakayat pa ang luha ko sa aking pisngi ay dinukot nito ang panyo mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa akin. Tahan na, mahina nitong sabi. Tinanggap ko ang panyo at pinunasan ko ang aking mga luha. Bababa na ako. Yun lang ang nasabi ko sabay bukas ng pintuan ng sasakyan at mabilis na naglakad. Tintin, narinig kong tawag niya ngunit hindi ko siya nilingon. Kahit nakatalikod ako ay dinig ko ang mabilis na hakbang niya papalapit sa akin. Mabilis itong humarang sa harapan ko. Mabilis din niyang nahagip ang kamay ko kaya napatingin ako sa kanya. Tin, bumalik na tayo sa loob. Hindi pa tayo tapos mag-usap, patuloy nito. Tapos na tayong mag-usap. Basta hindi ako pumapayag sa gusto mo, umiiyak na sabi ko. Tin, mahirap din para sa akin. 2 araw na lang hindi mo pa maibigay, ang damot mo, umiiyak kong sabi habang nakatingin sa kanya. Kumawala ako sa pagkakahawak niya at saka mabilis na tumalikod. Patakbo akong lumayo sa kanya habang patuloy ang pagpatak ng aking mga luha. Walang puknat ang aking pag-iyak kahit kanina pa akong nakauwi dito sa kondo. Ang sakit ng puso ko ngayon. Bakit ba naman kasi na sa lahat naman ng tao, kung sino pa yung mahal ko siya pa ay siya pang dahilan kung bakit ako nasasaktan ngayon. Tumayo ako at nagtungo sa banyo. Pagdating ko sa loob ay humarap ako sa salamin. Maganda naman ako bakit hindi niya ako magustuhan? Kasalanan ko bang hindi pang beauty queen ang height ko, kaya mukha pa rin akong bata sa paningin niya?
Sa loob ng 5 days hindi man lang siya nag-aksayang pagmasdan at kilalanin ako, so paano niya ako magugustuhan? Ni hindi ko nagkaroon ng pagkakataong ipakita sa kanya ang Tintin bilang isang babae, ang side ko na hindi pa niya nakikilala. Hinubad ko ang aking damit at walang itinirang saplot. Umikot-ikot ako at pinagmasdan ang aking hubad na katawan sa harapan ng salamin. Sinapo ng mga palad ko ang ibabang parte ng aking 2 dibdib at saka itinaas baba. Malulusog naman ang dibdib ko. Ibinaba ko ang aking mga kamay at namiwang saka tumagilid pa. Maliit din ang aking bewang at bilugan ang aking pangupo. Saka makinis din ang aking balat, kaso wala namang ibang nakakakita ng mga ito kundi ako. Alangan namang ipakita ko kay Andrew ang katawan ko para lang patunayan sa kanya na isa na talaga akong ganap na babae. Kung pikturan ko kaya ang katawan ko at ipadala sa kanya para makita niya. Kaso, never ko namang gagawin yun, no? Hindi pa ako ganun kadesperada. Ano bang dapat kong gawin para makuha ang atensyon niya at tingnan ako bilang babae? Dumiretso ako sa panliligo. Medyo nawala na ang pamamaga ng aking mga mata nang matapos akong mag-shower at nagbihis ng pantulog. Balak ko sanang matulog na nang marinig kong may tumatawag sa aking cellphone. Nang tingnan ko ito ay nakita ko ang number ni Mucha. In-invite ko si Andrew dito sa bahay. Ano balak mo pa ba siyang lasingin? Tumatawa na agad ang boses nito. Sa isang araw pa naman ang birthday mo ah. Ngayon lang kasi available si Andrew, kaya tayo-tayo lang. Ang hirap nga niyang kumbinsihin. Daming alibi, mabuti na lang pumayag din. Akala ko ba tutol ka sa balak ko? Matitiis ba naman kita, ani Mucha? Napangiti ako sa sinabi niya. Muli siyang nagsalita. Mag-ready ka na, ipapasundo kita sa driver namin, anito. Okay, salamat. Mabilis akong nagpalit ng damit. May 2 days pa kaming natitira dahil hindi ako pumayag sa gusto ni Andrew. Kapag nagtagumpay ako na makuha ang brief ni Andrew mamaya, ipapainom ko talaga sa kanya ang gayuma bago matapos ang kasunduan namin. Ang totoo ay nakalimutan ko na yung tungkol sa gayuma dahil naging kami na ni Andrew. Di ko rin naman sigurado kung totoo ba yun o hindi. Since nabanggit ulit ito ni Mucha at sure ball na naroon si Andrew mamaya ay biglang nagbago ang isip ko. Bakit nga ba hindi? Tutal ay gustong-gusto nang tapusin ni Andrew ang kasunduan namin, baka wala na talaga akong pag-asa sa kanya. Etong gayuma na lang ang pag-asa ko. Although, sinasabi ng utak ko na hindi naman ito totoo ay wala namang mawawala kung susubukan ko. Napailing na lang ako sa aking sarili habang iniisip na nanakawin ko ang suot niyang brief. Kasasabi ko lang kanina sa sarili ko na hindi naman ako desperada, pero ano itong binabalak kong gawin? Bahala na, now or never na to. Walang pang 30 minutes ay dumating na ang family driver ni Mucha. Kanina pa ako nakaready kaya agad na akong nakaalis. Habang nasa sasakyan ay nakakaramdam ako ng kaba at tinatanong ko ang aking sarili kung kaya ko ba talaga ito. Iniisip ko pa lang na hubaran ko si Andrew ay napapapikit na ako. Basta hubarin ko lang hindi naman ako titingin. Pumasok kami sa isang eksklusibong subdivision. Halatang puro mayayaman lang ang nakatira sa lugar na ito. Bago ipanganak ni Mucha ang kanyang panganay na anak ay lumipat sila sa mas malaking tirahan. Sobra naman ito sa laki na parang isang mansion na. Ang swerte talaga ng best friend ko. Bukod sa napakayaman na nga ng napangasawa ay mahal na mahal pa siya nito. Ako kaya, kailan mamahalin ni Andrew? Okay lang sa akin kahit sa maliit na bahay lang nakatira, basta siya ang kasama ko. Pagpasok ko sa bahay ay sinalubong na agad ako ni Mucha. Masayang masaya ito nang makita ako. Hindi pa rin siya nagbabago. Napakasimple pa rin ito, simpleng shorts at shirt lang ang kanyang suot kagaya ng palaging niyang isinusuot noong nasa probinsya pa kami. Pareho kaming tumakbo palapit sa isa't isa na akala mo naman ay miss na miss ang isa't isa, gayong last week lang nang huli kaming nagkita. Higit pa sa mag-best friend ang turingan namin sa isa't isa, dahil parang magkapatid na rin kami habang lumalaki. Ano, nagbaon ka ba ng maraming lakas ng loob? Pabirong tanong nito. Marami ako niyan, tugon ko. Natatawa at naiiling na lang si Mucha. Pasensya na, di pa ako nakakabili ng regalo, kala ko kasi sa Sabado pa ang celebration mo wika ko. Sa Sabado pa nga, pero di ba may usapan tayo na lalasingin natin si Andrew? Etong birthday ko lang ang nakikita kong alibi para mapainom siya, pabulong nitong sabi at mumiti ng piya.
Best friend talaga kita, tawang-tawang sabi ko at naghampasan pa kami ng mga kamay dahil sa kalokohang pinaplano namin. Kahit noong mga bata pa kami ni Mucha ay partners in crime na kami, kaya pag napapahamak ang isa ay siguradong suspect din ang isa. Akala ko hindi ka napapayag pagkatapos naming magtawanan. Pwede ba yun? Isa pa marami na ring atraso sa akin ang Andrew na yan. Nakakailang prank na rin sa akin yan pero hindi pa ako nakakaganti. Babawian ko siya ngayon ng isang matindi. Siguraduhin lang niyang hindi butas ang brief na suot niya ngayon dahil pag nagkataon ipapa-frame ko talaga yan sa mansion ng mga biyenan ko, nakangising sabi ni Mucha. Mahina kaming nagbubulungan ni Mucha habang naglalakad kami papunta sa minibar na nasa basement ng bahay nila. Bakit ba kailangan yung brief pa ni Andrew at yung nagamit na, usisa ni Mucha? Napasimangot naman ako. Aba ay malay ko ga sa albularyong yun. Basta nakalagay sa listahan niya O tapos, anong gagawin? Tanong pa nito. Nagbubulungan na kami pero mas inilapit ko pa ang aking bibig sa kanyang tenga para siguradong walang makakarinig. Amuin ko raw sa loob ng 1 oras tapos ihilamos ko sa mukha ko. Nanlaki ang mga mata ni Mucha. Ano? Gagawin mo yun? Gulat at malakas na sabi nito. Umagalpak naman ako ng tawa. Joke lang. Ano ka ba? Namimilipit ako sa katatawa habang nakaturo sa mukha ni Mucha na ngayon ay gulat na gulat. Para kang tanga. Kadiri ang imagination mo, ani Mucha na hindi maipinta ang mukha, ngunit kalaunan ay tumawa na rin ang tumawa. Halos manakit ang tiyan namin kaya't hindi na namin namalaya na kanina pa pala kami pinapanood ni na Drake at Andrew. Nakakatakot na kapag nagbubulungan na yung dalawang yan, narinig kong sinabi ni Drake. Nang lingunin ko ang direksyon nito ay hindi sinasadyang nagkasalubong ang tingin namin ni Andrew. Biglang nawala ang mga ngiti ko. Hindi ko magawang umiti sa kanya kagaya ng palagi kong ginagawa dati dahil masama pa rin ang loob ko sa kanya. Kitang-kita ko sa mga mata ni Andrew na parang pinag-aaralan kung anong saloobin ko. Muli kong ibinalik kay Drake ang tingin ko. Kumusta Drake? Bati ko sa kanya. Andrew, tipid kong bati dito saka ako sumunod kay Mucha na natitingin ang bote ng wine na pwedeng inumin. Anong meron? Tanong ni Mucha habang inihahanda ang tray. Ha? Tugon ko. Inginuso ni Mucha si Andrew. Kayong dalawa. Bakit parang hindi kayo nagbatian? Anito na abala pa rin sa kanyang ginagawa. Binati ko kaya. Busy ka lang dyan sa wine mo, tanggi ko. Weh, dati-rati nagbubungis-ngisa na agad kayo pero ngayon parang may day. Talo nyo pa ang nag-break dyan sa deadmahan nyo. Kung hindi mo paghusayan yung panalasing mo sa kanya, malamang mag-break nga kami, pabulong kong sabi. Umitisim siya at sinenyasan akong lumapit sa kanya. Sa sulok tayo upo. May inihanda na akong maliit na timba dun. Hindi nila makikita yon. Kunyari umiinom tayo pero pasimple nating itatapon sa gilid. Para sila lang ni Drake ang malasing. Bakit pati asawa mo lalasingin mo? Gusto ko ring hubarin ang brief niya, sarkastikong tugon ni Mucha. No ka ba, syempre kapag gising yan, baka mahuli tayo, anito. Sa bagay di. Tumatango-tangong sabi ko. Nilingon ko ang dalawang lalaki. Nag-uusap ang mga ito. Biglang napadako ang tingin ni Andrew sa akin at nanlaki ang mga mata ko. Hay, nakuha agad ni Mucha ang aking atensyon. Huwag kang pahalata. Obvious na obvious kang may masamang binabalak. Napabuntong hininga ako. Kinakabahan ako wika ko. Natatawa na lang si Mucha. Hay nako, alam mo ba kung ano ang birthday wish ko, ani Mucha? Ano? Sana makapag-asawa ka na kasi tumatanda ka na, biro niya sa akin. Yan din dasal ko gabi-gabi. Mukhang mahina ka talaga kay Lord, pabirong sabi ni Mucha. Pumikit ako at ipinagdikit ang aking mga palad na parang nagdarasal. Lord, kung di niyo pa po alam kung sinong destiny ko, may kakilala po ako. Usal ko sabay tingin kay Andrew. Di kanya maririnig. Gabi na, tulog na si Lord, umayag man si Lord, ewan ko lang kung papayag ang tatay mo. Di ba hanggang ngayon bad shot pa rin si Andrew sa kanya? Nakausap ko nga pala si Ate Nympha kanina. Muntik na akong madula sa relasyon niyo ni Andrew. Nanlaki ang mga mata ko. Nalaman ni Inay, kinakabahan tanong ko. Hindi, mabilis akong nakaisip ng palusot kaya ayon hindi na niya pinansin. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa sinabi ni Mucha.
Mag-ingat ka naman sa susunod, Mucha. Kapag nalaman ni Inay, siguradong pababalikin niya ako sa Batangas. Lalo na si tatay, ayaw na ayaw pa naman nun kay Andrew. Na, sorry, tara na at baka makahalata pa yung dalawa, ani Mucha habang bitbit ang tray. Hawak ko naman ang 2 bote na inabot nito sa akin. Naglakad kami patungo sa pwesto ng magkapatid. Ipinatong ni Mucha ang tray sa lamesa, ganun din ang ginawa ko sa mga bote na hawak ko. Minsan lang ako magyayaha, bawal ang hindi malasing, ibungad ni Mucha sa 2. Babe, may pasok pa kami bukas, ani Drake. Pinandilatan ni Mucha ang asawa. Kayo may-ari ng kumpanya, anong kinakatakot mo? Sige, di bale na lang. Tulog na tayo, tumayo ito at tumingin sa amin ni Andrew. Kayong 2 magsiuwi na kayo, inis ang tono ng boses ni Mucha. Halatang natuliro si Drake at agad na sinuyo ang asawa. Okay, sige, kung gusto mo hanggang magdamag tayong mag-inuman malambing na wika ni Drake habang nakayakap agad kay Mucha. Napailing na lang si Andrew na mukhang hindi na rin makakatanggi dahil sa nakitang reaksyon ng hipag. Muling bumalik sa pagkakaupo sina Drake at Mucha. Pagharap ni Mucha sa akin ay kumindat ito. Lihim akong natawa. Galing umakting sa isip-isip ko. Ito namang si Drake, ang laking tao, takot na takot sa asawa. Inabutan kami ni Mucha ng baso na mailamang alak. Ininom ko agad yun, napangiwi ako dahil sa lasa. Hindi naman kasi ako marunong mag-inom Andrew, okay lang bang uminom ang nurse mo? Wala ba siyang pasok bukas? Tanong ni Drake sa kapatid. Naniningkit ang mga mata ni Andrew na tumingin sa akin. Matanda na siya, alam na niya ang ginagawa niya, malamig na anito. Nakatingin lang ito habang iniinom ko ang alak. Napasimangot na lang ako. Wala talaga siyang pakialam sa akin. Muli akong uminom dahil sa inis. Matapos kong ilapag ang baso ay nagkasalubong ang aming mga mata at saka ito umiling-iling. Hindi na ako muling uminom pa dahil baka malasing ako. Si Drake at Andrew naman ay walang tigil sa kwentuhan at tawanan. Mukhang ang saya-saya pa ng loko. Palibhasa dumating na ang ex niya kaya buhay na buhay. Ilang beses na nagsalubong ang mga tingin namin ni Andrew habang tuloy-tuloy lang ito sa pakikipagkwentuhan sa kapatid at nagagawa pang tumawa kaya sa tuwing magtatama ang aming paningin ay iniirapan at sinisimangutan ko siya. Kagaya ng sabi ni Mucha ay pasimple naming itatapon ang alak sa bucket na nakatago sa sulok. Nakailang baso na ang 2 lalaki pero kami ni Mucha ay patuloy lang sa pasimpleng pagtapon ng inumin para hindi malasing. Ganun pa man ay umiinom-inom pa rin ako kahit konti para naman hindi masyadong halata. Sinisiguro ko lang na hindi ako malalasing dahil ayaw kong mapurnada ang plano namin ni Mucha. Tumayo at nagpaalam ako upang gumamit ng banyo dahil naiihi na ako kanina pa. Pagtingin ko sa salamin ay namumula ng bahagya ang aking mukha. Hindi na nga ako iinom at baka tuluyan pa akong malasing. Lumabas na ako ng banyo upang bumalik sa mga kasama ko. Pagkalabas ko ng banyo ay naabutan kong nag-aabang na sa akin si Andrew. Galit ka pa ba sa akin? Tanong agad nito. Kumunot ang noo ko. Dahil hindi ka marunong tumupad sa usapan, pairap kong sagot. Tintin, pwede bang tapusin natin ito ng walang samaan ng loob? Paano kung ayaw ko? Pero hindi magiging maganda ang epekto nito sa atin, ani Andrew. Hindi ka kasi nag-effort habang tayo pa. Jeet ko at napakunot ang noo si Andrew. Anong hindi nag-effort? Sinamahan naman kita sa mga gusto mo Kulang kasi ang effort na ginawa mo, sumbat ko. Napasuklay naman ng buhok si Andrew. Pero sinunod ko naman lahat ng request mo. Anong effort pa ba ang gusto mo? Frustrated nitong tanong. Nais kong isigaw sa kanya na hindi siya nag-effort na tingnan ako bilang isang babae. Ngunit abutin kami hanggang umaga para ipaintindi sa kanya yun dahil hanggang ngayon ay isang tinti na 17 years old pa rin ang tingin niya sa akin. Wala na akong ibang maisip na paraan para ipaintindi sa kanya ang ibig kong sabihin kundi ang gawin ito. Mabilis kong hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi at hinila ito palapit sa aking mukha. Tumingkayat pa ako para mas lalong mapalapit kami sa isa't isa. Hindi niya inaasahan nang bigla ko siyang halikan sa labi. Hindi ako marunong humalik ngunit siniil ko pa rin siya. Hindi ito tumutugon ngunit hindi rin ito tumutol. Patuloy ko lang siyang hinalikan sa kanyang mga labi. Ilang
Ilang saglit pa ay naramdaman kong kumibot ang mga labi ni Andrew, sabay hawak sa aking batok na nakapagpagising sa aking kahibangan. Bigla akong kinabahan at mabilis ko siyang itinulak saka ako nagtatakbo pabalik kina Mucha. Bigla kong na-realized ang aking katangahang ginawa dahil baka isipin niyang ang cheap ko naman. Yikes! Ang cheap naman talaga ng ginawa ko. Hindi rin ganito ang first kiss na pinapangarap ko. Matapos ko siyang itulak ay tumalikod agad ako at tumakbo papalayo sa kanya. Patakbo akong bumalik sa aking inuupuan, ngunit bago pa man ako makita ni Mucha ay huminto ako at marahang naglakad upang hindi nila mahalata na nagmamadali ako, baka magduda pa ang mag-asawa. Katakot-takot na kabog ang nararamdaman ko ngayon dahil sa halo-halong emosyon. Naiparating ko nga kay Andrew ang nais kong sabihin, ngunit nais ko namang kutusan ang aking sarili dahil sa kahihiyan. Ngayon ako biglang nagsisi sa aking ginawa. Lalo tuloy ako nitong tagilid kay Andrew, baka kung ano pa ang iisipin nito at ma-turn off siya sa akin. Nakakahiya. Napahawak ako sa aking labi at hindi mawala-wala sa pakiramdam ko ang paglapat ng kanyang labi sa akin. Parang nararamdaman ko pa rin na magkalapat ang mga ito, kaya napakagat ako, at siya namang dating ni Andrew, ay aksidente akong napatingin sa kanya. Nakatingin ito sa akin at huling-huli niya ang pagkagat ko sa aking ibabang labi. Nag-init ang aking mukha dahil sa hiya. Napayuko ako upang umiwas ng tingin. Nang marahang naglakad si Andrew ay mga paalang nito ang aking nakikita. Hindi ito bumalik sa kanyang inuupuan kanina bagkus ay humakbang pa ito hanggang makarating sa nais pwestuhan at saka huminto. Marahan ito naupo at sa mismong harapan ko pa, mas malapit na siya ngayon sa akin. Kukumprontahin niya ba ako? Ilang minuto na ang nakalipas ay wala naman akong narinig mula sa kanya. Nakinig na lang ako sa usapan ni Drake at Mucha. Kanina pa kami nakabalik ni Andrew, ngunit ang mag-asawa na lang ang siyang salita ng salita ngayon. Hindi ko na naririnig pa ang boses ni Andrew at hindi na rin ito nakikipagbatuhan ng kwento sa kapatid. Siguro ay sobrang guilty lang talaga ako kaya pakiramdam ko ay kanina pa nakatingin si Andrew sa akin. Nang tumunghay ako ay paling na paling ang aking tingin sa direksyon ni Mucha upang huwag aksidenteng mapasulyap kay Andrew. Basta mukha lang ni Mucha ang focus ko at wala nang iba. Andrew, baka naman matunaw ang best friend ko niyan, bigla na lang na sinabi ni Mucha. Dahil sa sinabi ni Mucha ay aksidente akong napatingin kay Andrew. Pakiramdam ko ay namula ang aking mukha nang makitang nakatingin ito sa akin. Lasing ka na siguro kaya nagagandahan ka na sa kanya. Pabiro namang sabi ni Drake na ngayon ay medyo sumisinok na. Parang hindi sila naririnig ni Andrew. Matiim lang itong nakatingin sa akin kaya napalunok ako. Galit ba siya? Kinabahan ako ng matindi sa pag-aalala na baka ibisto at sermunan niya ako sa harapan ni Mucha at Drake dahil sa ginawa kong paghalik sa kanya. Kaya bago pa man siya nakapagsalita ay inunahan ko na siya. Lasing na yan, wag niyo na lang pansinin, wika ko. Hindi man lang nag-react si Andrew sa mga narinig. Baka hinuhusgahan na niya ako sa mga oras na ito dahil ilang beses ko siyang nakitang sumulyap sa akin saka umiiling-iling. Bumalik naman agad sa pagkukwento si Mucha at nagsimula na naman silang magtawanan na mag-asawa. Tuloy-tuloy lang sila sa pagkukwento at nakikinig na lang ako. Para alisin ang pagkailang ay kinuha ko ang bote ng alak at nagsalin sa aking baso upang uminom. Iaangat ko pa lang sana ang baso ng hawakan ni Andrew ang aking kamay upang pigilan akong iangat ito. Para akong nakuryente sa pagkakahawak niya, kaya mabilis kong hinila ang aking kamay. May pasok ka pa bukas, anito na nakatingin sa akin. Kaya ko, sagot ko. Hayaan mo na siya, Andrew. Kaya nanitintin yan. Kasasabi mo pa nga lang kanina diba, matanda na yan kaya alam na niya ang ginagawa niya. Ani mo siya na tumigil muna sa pagkukwento. Umigting ang panga ni Andrew. Hindi siya sanay uminom, mariing sabi nito. Kapal naman niyang pakialaman ako matapos na ilang beses niyang tangkain na makipag-break sa akin ngayon araw na to. E di ikaw ang uminom niyan, pabalang kong sabi sa kanya. Lakas loob kong sinalubong ang tingin niya at saglit na nakalimutan ang nangyari sa pagitan namin kani-kanina lang. Akala mo naman ay kung sinong concern ilang beses na nga niya akong sinaktan ngayong araw na ito. Nagulat ako nang walang sabi-sabi na ininom at inubos ni Andrew ang alak sa aking baso. Pagkway ibinalik ang tingin sa akin. Sinimangutan at inirapan ko lang siya.
Muli kong dinukwang ang bote ng alak at muli akong nagsalin sa aking baso. Nagulat ako nang bigla na naman yung agawin ni Andrew at inumin. Napatingin ako kay Mucha na ngayon ay nakatingin din sa akin. Makahulugan itong umiti sa akin na parang may namumuong kalokohan sa utak. Sumenya si Mucha at iginuso ang bote ng alak sabay tingin sa baso ko. Kilalang kilala ko si Mucha. Tinginan pa lang ay alam na namin ang tumatakbo sa isip ng isa't isa, kaya nagets ko na agad ang ibig niyang ipahiwatig. Mabilis kong kinuha ulit ang bote ng alak at nagsalin muli sa aking baso at pinuno ko pa yun. Ewan ko lang kung di ka pa naman malasing. Tulad ng inaasahan ay inagaw yun sa akin ni Andrew at tinungga sa isang inuman lang. Ano ba Andrew, wag mo nga akong pinapakialaman. Kunyari ka pang concern dyan, singhal ko sa kanya. Kunyari ay nagagalit ako pero ang totoo ay lihim akong nagdiriwang. Tumingin ito sa akin na parang may gustong sabihin, ngunit umiling-iling lang. Maluwang ang ngiti ni Mucha nang magsalubong ang aming mga mata. Pinisil ko pa ang magkabilang sulok ng aking bibig dahil pigil na pigil ako na mapangiti sa kalokohan namin ni Mucha. Dahil kanina patitig na titig si Andrew sa akin at nag-aalala ako na baka nakakahalata na ito sa amin. Malay ko ba kung ano ang tumatakbo sa isip niya? Lihim kong sinulyapan si Andrew na ngayon ay mapungay na ang mga mata at namumula na ang mukha. Si Drake naman ay namumula na rin dahil kanina pa dinidiskartehan ni Mucha kung paano lalasingin ang asawa. Magsasalin pa sana akong muli ng alak sa baso ko nang hawakan muli ni Andrew ang aking kamay. Tin, tama na yan. Baka malasing na ako, may pasok pa ako bukas. Pigil nito sa akin na sumisinok-sinok na. Nakayuko na ito at pulang-pula na ang mukha pati na ang mga mata. Maging ang mga labi nito ay namumula na rin. Sino ba kasing may sabing inumin mo yan? Para sa akin naman ito hindi sayo, painosente kong sagot at itinuloy ang pagsasali ng alak sa baso sa pag-asang iinumin niya ito. Hindi ko rin maintindihan kung bakit niya iniinom lahat ng ilagay ko sa baso wala namang nag-uutos sa kanya, pero hindi na importante yun. Ang mahalaga ay nakikita kong nalalasing na ito. Sa mga oras na ito ay mas malakas pa ako sa kanya at hinding-hindi niya maaagaw sa akin ang baso kung gugustuhin ko, ngunit sa tuwing aagawin niya sa akin ang alak ay nagkukunwari akong mas malakas pa rin ang puwersa niya upang maagaw at inumin niya ito. Sa itsura pa lang niya ngayon ay sigurado akong napakahimbing ng tulog nito mamaya. Hindi ko akalaing ganitong kadali ko lang pala siyang malalasing. Ilang beses ko pang pinainom si Andrew, kaya naman wala pang isang oras ay tumba na agad ito. Yes, this is it Pancit, and this in a twist tea. Hindi ko mapigilang mapangiti nang mapadako ang aking paningin sa nakaumbok na zipper ng pantalon niya. See you later Daddy. Kanina pa namin sinusubukang akayin si Andrew pero hindi namin magawa ni Mucha. Hindi lang dahil mabigat kundi dahil napakatangkad nito, samantalang hindi naman kami katangkaran ni Mucha. Dito ko na lang kaya siya hubaran, suggestion ko. Nanlaki naman ang mga mata ni Mucha. Dito. Baka biglang magising si Drake. Di naman ganun kadami ang nainom ng asawa ko, ani Mucha. Tumahimik ito at mukhang nag-iisip pagkway biglang umaliwalas ang mukha. Alam ko na, tatawagin ko lang yung driver namin, anito at nagmamadaling umalis. Ilang sandali pa ay bumalik na ito kasama ang driver nila. Lasing na lasing puna ni Mang Berting nang makitang bulagta ang magkapatid sa sofa. Mukhang nasabihan na agad ito ni Mucha ng gagawin dahil dumiretso agad ito kay Andrew. Naitayan niya agad ito at ikinawit sa kanyang batok ang braso ni Andrew nang walang kahirap-hirap. Itinuro ni Mucha kung saan dadalhin si Andrew. May kwarto namang malapit, ilang hakbang lang ang layo at dun dinala si Andrew. Maya-maya pa ay lumabas na ang matanda. Salamat po Kuya Berting, ani Mucha sa driver nila. Wala nang ibang inutos si Mucha, kaya umalis na agad ito. Paano ang asawa mo, tanong ko. Hayaan mo siya dyan, sanayang matulog sa sofa, anito. Natutulog siya sa sofa, tanong ko. Pag nabubwisit ako sa kanya, sa sofa ko siya pinapatulog, bale wala nitong sabi habang inaayos ang pagkakahiga ng asawa. Kinumutan din ito ni Mucha at saka hinalikan sa noo. Napatingin ako sa kaibigan ko. Natatawang, naiiling na lang ako. Napaka-sweet nito sa asawa pero parang tigre naman kung magalit. Pagkatapos niyang asikasuhin ang asawa ay nagtungo na kami sa silid na pinagdalhan kay Andrew. Binalingan ako ni Mucha.
O hubaran mo na, anito sa akin habang nakapamiwang at umiiling-iling itong nakatingin sa tulog na si Andrew na nasa kama na ngayon. Tulungan mo ko, sabi ko. Pinandilatan naman ako nito. Baliw ka ba, hindi ko hubaran ang bayaw ko no, nagpo-protest ang sabi nito. Napakamot na lang ako ng ulo. Kaya ko ba talaga to? Sige, habang hinuhubaran mo, dyan lang ako sa may pintuan para makita ko agad kung magigising si Drake. Ani Mucha at naglakad palapit sa may pinto. Tiningnan ko ang natutulog na si Andrew, bigla akong kinabahan. Kinakabahan ako Mucha, wika ko habang mabilis na tumatahip ang aking dibdib sa tindi ng kaba. Ang lakas ng loob mong lasingin siya tapos ngayon nababahag ka na, natatawang sabi nito. Bilisan mo na at baka magising na ang asawa ko. Patuloy niya at parang kinakabahan na rin ito. Kala ko ba di ka takot sa asawa mo, una ko. Kung wala akong kasalanan. Pero kapag nahuli ako nito, siguradong malilintikan ako, ano na? Kukunin mo ba ang brief niyan o mag-uusap na lang tayo? Ani Mucha at balisang nakamasid sa labas ng kwarto. Tiningnan kong muli si Andrew at nagbitaw ako ng malakas ng buntong hininga. Sorry Andrew G. Usal ko. Yumuko ako at dumuko ang papalapit sa katawan nito. Alinlangan kong inalis ang pagkakabutons ng kanyang pantalon. Parang may naghahabulang daga sa aking dibdib ng mga oras na ito. Sunod kong hinagip ang zipper nito. Napapikit na lang ako habang unti-unting ibinababa ito. Nagmulat ako ng mga mata nang maibaba ito. Nasilyan ko sa loob ng pantalon ang kanyang suot na black brief. Napakagat ako ng labi. Shit! Nakabukol, hiyaw ng utak ko. Maingat ko hinawakan ang bewang ng kanyang pantalon at dahan-dahang ibinaba yun. Bakit kasi jeans pa ang isinuot nito? Sana sinabi mong mag-short na lang siya, wika ko kay Mucha. Nanakawan mo na nga, magre-request ka pa? Sa lahat naman ng magnanakaw, ikaw tong demanding, sarkastikong tugon ni Mucha na sa labas ng kwarto nakatingin. Habang ibinababa ko ang pantalon niya ay panay ang lunok ko ng laway. Hindi naman pwedeng hindi ako mapapatingin dito, unless pumikit ako kaso abutin naman ako ng siyam-siyam bago siya mahubaran. Naibaba ko na ang pantalon hanggang sa gitna ng kanyang mga hita, kaya kitang-kita ko na ang kabuuan ng brief niya. May bukol talaga eh. Pabulong kong daing. Hindi tuloy ako makapag-concentrate. Ano na? Natulala ka na dyan, inip na tanong ni Mucha at sumulyap sa akin. Nakita niyang natitigilan ako. Nakaka-distract eh, may pusa kasi. Anong pusa ang pinagsasasabi mo dyan, anito? Si Felix bakat, kagat-labi kong tugon. Hi! Focus lang sa goal, nakabumisngis na sabi ni Mucha. Naiiling na lang ako sa mga naiisip ko habang tuloy ang paghila ko sa pantalon niya. Nang nasa hita na nito ang bewang ng pantalon ay hindi na ako nahirapan na hilahin ito hanggang sa mahubad ko na. Ngayon ay brief naman nito ang hubarin ko. Kinuha ko ang kumot at itinakip sa katawan ni Andrew dahil hindi pa ako ready na makakita ng sawa. Bukol pa nga lang. Parang nakakabuntis na, sawa pa kaya. Sa isip-isip ko ay madali namang hubarin ang brief kesa jeans. Kaya kahit di ako nakatingin ay hindi ako mahihirapang hubarin ito. Hinawakan ko ang garter ng brief ni Andrew at unti-unting ibinaba yun. Ang parte palang mahirap ay yung kailangan mo itong hilahin sa ilalim ng puwitan dahil nadadaganan, kaya kailangang pabigla ang hila ko dito at yun nga ang aking ginawa. Ngunit sa di inaasahan ay aksidenteng napadikit ang aking hinlalaki sa sawa ni Andrew. Bigla tuloy akong napabitaw at na-off balance. Hay, malakas kong nasabi. Biglang nabalisa si Mucha nang marinig ako. Ano ka ba, Tin? Gigisingin mo naman yung dalawa eh, singhal ni Mucha na kanina pa rin kinakabahan. Bes, nahawakan ko si Junjun, mangyak-ngyak kong sabi. Iyo, hindi mo na dapat sinasabi sa akin yan, angal ni Mucha. Mucha, hindi na virgin ang kamay ko, di. Tumigil ka nga sa kangangawa, bilisan mo na. Mamaya ka na umiyak, kinakabahang sabi ni Mucha. Nangangatog na tuloy ang kamay ko dahil sa nangyari. Muli akong bumalik sa aking ginagawa at di rin nagtagal ay tuluyan ko nang nahubad ang brief ni Andrew. Hinila ko ito mula sa loob ng kumot. Tumayo ako sa kama at lumapit kay Mucha. Best friend, may ganito bang brief si Drake? Kailangan nating palitan to, tanong ko. Dapat ay kaparehong-kapareho ang ipalit namin para hindi mahalata.
Alinlangan man ay napilitang humarap si Mucha para tingnan ang brief na hawak ko. Mapakla ang mukha ni Mucha nang tumingin sa brief ni Andrew. Mainit-init pa, pilya kong ngiti. Kadiri, ani Mucha na mas lalo pang pumakla ang mukha. Nagkatinginan kami at di namin mapigilan ang mapatawa sa kalokohang pinagagagawa naming dalawa. Maraming stock niyan si Drake. Sige dito ka muna, kukunin ko lang mabilis, anito pa bago umalis. Nilingon ko si Andrew. Himbing na himbing ito sa pagtulog habang nasa ilalim ng kumot. Mapapatay talaga kami ni Andrew kapag nabisto niya kami. Maya-maya pa ay humahangos na bumalik si Mucha bit-bit ang kaparehong brief ni Andrew, halatang bago pa ito. Ang problema naman ngayon ay kung paano ko ito isususot sa kanya ganun din ang pantalon. Lumapit ako pabalik sa kama. Sa ilalim ng kumot ay isinuot ko mula sa mga paa ni Andrew ang kanyang brief. Hindi ako nahirapan sa bandang binti nito. Nagsisimula na lang ulit maging mahirap sa bandang hita dahil ang lalaki ng mga hita ni Andrew. Napasinghap ako nang bigla na lang kumilos ang tulog na si Andrew at hinawi ang kumot. Nanlaki ang mga mata ko nang tumambad ang jumbo hotdog sa aking harapan. Huli na para hindi makita yon. Napapikit ako ng mariin at pagkway mabilis kong hinila ang kumot upang itakip sa katawan niya at saka nagmulat. Mucha, akala ko ba maliit pagtulog? Ha? Bakit yung kay Andrew, gabraso? Iyo! Kadiri ka talaga. Ayoko ngang marinig yan, ang kulit mo naman inis na sabi ni Mucha. Samantalang ako ay lipad ang isip at di agad maalala ang sunod na gagawin. Hae! Asan na nga ba ko? Nawala tuloy ako sa sarili. Paano ko ba yun ay de-delete sa utak ko? Ipinilig ko ang aking ulo at bumuntong hininga. Focus Tintin, focus, bulong ko sa sarili. Yan na ba talaga yun? Pabulong na tanong ni Lizel at sinisipat ang hawak kong maliit na bote. Kailangang maipainom ko agad ito sa kanya bago matapos ang araw na to, kundi mawawala ang bisa, mahina kong tugon. Basta hintayin mo lang yung text ko, ibig sabihin no nasa opisina na niya si Doc, ani Lizel. Okay, basta wag na wag mong kakalimutan ha. Sayang naman ang effort ko pag nagkataon. Kung alam mo lang ang mga pinagdaanan ko para lang makumpleto to. Kinuha mo talaga yung brief ni Doc, namimilog ang mga mata ni Lizel habang nagtatanong. Agad ko siyang sinaway. Actually, hinaan mo yung boses mo. Kagabi, kaya pag uwi ko ginawa ko agad ito, gayuma ang aking tinutukoy. Di nakita mo, pilyang tanong nito. Pinamulahan ako ng mukha at hindi nakasagot. Nanlaki pang lalo ang mga mata ni Lizel. Oh my gosh! Nakita mo nga, halos patiling sabi nito. Mabilis kong tinakpan ang bibig niya at baka may ibang makarinig. Ang ingay mo, saway ko sa kanya. Sana ani Lizel. Panay ang hampas niya sa aking balikat. Bilib na talaga ako sa'yo, idol. Anito at sumaludo pa. Tumahimik ito at pagkway tumingin sa akin. Naningkit pa ang mga mata nito. Dax ba si Doc, anito sa napakapilyang ngiti. Ninitian ko siya at saka tumango. Amen, tugon ko. Pigil ang tili namin at nag-appear. Para naman kiti-kiti si Lizel sa kanyang kinatatayuan. Aminin di ka nakatulog no, ani Lizel. Slight, sagot ko at mas lalo pa kaming nagtawanan habang naghahampasan ng mga kamay. Teka, paano mo nga pala ipapainom yan basta ganyan na lang? Inumin naman kaya niya yan? Ibibili ko siya ng iced coffee mamaya, dun ko ihahalo. Kaya pag nag-text ka, bibili agad ako ng kape. Okay, basta pag text ko bilisan mong dumating ha at baka umalis agad siya. Sige na, kita-kits na lang mamaya ha. Basta message mo ko pag free na siya, mahigpit kong bilin sa kanya. Nagpaalam na ako kay Lizel. Kailangan ko na kasing bumalik sa trabaho. Nasa karinderya kami ngayon at nanananghalian. Nakipag-usap lang ako sa kanya para sabihing nagawa ko na ang gayuma. Hanggang bukas na lang ang kasunduan namin ni Andrew, at ramdam kong hindi ko na talaga kayang makuha ang loob nito, kaya tanga na kong tanga, aasa na lang ako sa gayuma. Di ko rin naman sure kung totoo nga ito pero wala namang mawawala. May 2 days pa kami ni Andrew at hindi naman ako pumayag sa gusto niyang mangyari na tapusin na namin ito. Habang naglalakad ako ay nakita ko ang sasakyan ni Andrew, nakilala ko agad ito. Siyempre lahat ng konektado sa kanya alam na alam ko.
Hindi pa siya nagte-text sa akin kaya lalapitan ko siya at yayayain na magkape. Baka hindi ko na kailanganin ang tulong ni Lizel. Nakita ko siyang bumaba kaya napangiti ako. Ang gwapo talaga ng mahal ko. Bibilisan ko sana ang paglapit sa kanya nang may naunang lumapit dito na babaeng naka-pink na blouse at ang ganda niya. Nakangiti ito kay Andrew. Hindi ko naman nakikita ang reaksyon ni Andrew dahil nakatalikod siya sa akin. Kumabog ang dibdib ko nang makita ang kakaibang ngiti ng babae sa kanya. Hindi yun basta simpleng ngiti para sa kaibigan, alam kong may something. Sabay na naglakad ang dalawa papasok ng hospital. Nakita ko pang tumawa ang babae, maya-maya si Andrew naman ang tumawa. Bakit nakakaramdam ako ng matinding selos? Mabigat ang paa ko na naglakad papasok sa loob ng hospital. Napadaan ako may nurse station at natanaw ko si Ate Beth. Lumapit ako dahil sigurado akong may mahahagilap akong balita mula dito. Siguradong nakita niyang pumasok sina Andrew at ang babaeng kasama nito. "O Christina, mukha kang nalugi dyan," bati agad ni Ate Beth. "Oh, masakit po kasi ang ulo ko, medyo nakainom kasi kagabi. Pagsisinungalin ko pero ang totoo ay iniisip ko pa rin kung sino ang kasama ni Andrew." Akala ko nagsiselos ka at bumalik na si Dra. Santos, pabirong sabi ni Nancy. Naalala ko, Santos ang apelyido ng ex ni Andrew. Bakit naman ako magsiselos? Kilala niyo naman ako, dinaan ko na lang sa biro. Joke lang, alam naman naming malakas ang fighting spirit mo, ani Nancy. Grabe mas gumanda lalo si Dra. Santos ngayon, ani Ate Beth. Ayong nakapink po ba? Kunyari ay baliwala kong tanong. Mukhang siya nga talaga ang ex ni Andrew. Kaya ikaw bawas-bawasan mo na yung pagbibiro mo at baka mamisinterpret pa ni Doktora, si Judith naman.